Doktora, ano po ba ang dapat kong gawin dito sa nagamit ko ng karayo pagkatapos kumuha ng asukal sa dugo? Ito, di ba ginagamit natin, gagamitin mo ito sa pre-curt. Tatanggalin mo itong takip para makakuha ka ng dugo, no? Ngayon, pagkatapos mong gamitin ito, huwag mo itatapon itong takip. Kasi kailangan mo itong takip ibalik sa kanya para hindi ka matusok, no? At pagkatapos, tatapon natin ito sa secured na lalagyan. Kagaya nitong aking ipapakita sa iyo. So, ito ang tamang lagayan ng mga matutulis na bagay para hindi makasugat sa mga tao, no? Lalagay natin siya dyan. Okay? Doktora, paano po yung kung wala akong ganito sa bahay? Kung wala kang ganito, may mga materials na nakikita sa ating bahay katulad nito. Ito, pwede mong lagyan. Dito natin ilalagay yung may takip, no? Dito natin ilalagay yung mga ginagamit nating karayon, no? Papasok natin siya dyan at sasara. Tapos, lalagyan yung hazard itong label, no? Lalagyan ng label na hazard para hindi makuha ng mga taong makakasugat sa kanila. Kailangan siya ganito matigas para hindi tutusok yung karayon. Doktora, pwede po kaya yung mga gamit ng bote ng soft drinks? Bote ng soft drinks hindi po pwede. Bakit? Kasi yung mga bote ng soft drinks, pag makikita mo siya, malambot. No? Kita mo malambot. Yung malambot kasi, pwedeng lumabas yung karayon pag natapakan. Pag natapakan at natusok yung tao na nakaapak, magiging hazard sa kanya. So, hindi siya po pwedeng gamitin. So, kailangan po talaga, doktora, dapat mga matitigas para ganun, naiwasan din sa mga bata. Oo. Lalagyan natin ng hazard at ilalayo sa mga bata para hindi nila mahawakan. Maraming salamat po, doktora. Ngayon, alam ko na po kung ano yung gagawin yung sa mga karayo na ginamit ko sa pagbuhan ng asukal.